Happy Easter po sa ating lahat. Magandang umaga po sa Panginoon at sa ating lahat. Hindi ko alam kung ba tinawag na Easter. Nasanay lang po tayo dun, di ba? Pero kumbaga Easter, parang kasi sa East nagsisimula yung pagsikat ng araw. Kumbaga panibagong the new day dawn, ganyan. Parang, anyway, mapagpalang umaga ng pag-alala natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kasi nabuhay na siya matagal ng panahon. So, inaalala lang po natin at isineselebrate natin siya. And hindi po siya namatay ng Friday. So, inaalala lang po natin. And ngayon, sineselebrate natin yung pinag-inualaala ng kanyang napakagandang bagay na ginawa para sa atin lahat. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa mabiyayang araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Sa nagdaang linggo, sinamahan mo kami, Panginoon, at sa linggong ito, sa umagang ito, Panginoon, na inaalala namin, Lord, at ikinasisiya, Panginoon, ang muling pagkabuhay, ang iyong ginawa para sa amin upang kami tuluyang lumaya mula sa tanikala ng kaaway. Lord, sa umaga pong ito, samahan mo po ang bawat isa na tunghayan ng iyong salita at nawa, Panginoon, ito'y magamit namin, Panginoon, karagdagang inspirasyon sa aming pang-araw-araw na buhay. Gawin mo nga lang po akong tutungan, Panginoon, ng iyong salita at nawa ang mensahe mo lamang, Panginoon, ang makita ng bawat isa. Thank you, Lord, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa umaga pong ito, ang tatalakayin natin ay ang tungkol sa ating paglaya or freedom through Christ. Samahan niyo po ako sa pagbasa una sa ating tatalakayin sa umagang ito. Makikita po ito sa Luke 22, verse 42 and 44. On the Mount of Olives in the Garden of Gethsemane, Jesus prayed. Verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but your will be done. Verse 43, the angels from heaven appeared to him and strengthened him. 44. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, nung nananalangin siya sa hardin ng Gethsemane nung gabi bago siyang dakpin, masakit po ang kanyang pakiramdam. Kumbaga, hindi siya natatakot mamatay eh. Kasi alam niya mamamatay siya. Pero bakit parang ang bigat-bigat ng kalooban niya? Pwede naman, sabi nga, the angels appeared from heaven. Pwede niyang sabihin dun sa mga anghel to defend him para mawala na yung inaalala niya. But seeing the joy that was set before him, willingly, kinuha niya yung cup. Kumbaga, kinuha niya yung cup at tinanggap niya ang kalooban ng Panginoon. Yung pong cup na sinasabi, hindi po yun yung, hindi niya naman ininom, pero kumbaga yun mo yung cup na simbolo ng galit ng Panginoon. The cup Jesus had to drink refers to the divine punishment of sin that He bore for the redemption of human race. So, kaya sabi niya, if you are willing, take this cup from me. Kasi alam niya yung sakit na pagdaraanan niya. But praise God, hindi siya sumuko. Sa Old Testament, okay, ito ay paghahalin tulad sa galit ng Diyos laban sa disobedience o pagsaway at kasalanan ng bayan Israel. So, moving on, was Jesus trying to get out of His mission? Hindi po.
Hindi naman siya natatakot mamatay. Alam niya that He was born to die. Alam din niya na mamamatay siya. Pero yung hirap at sakit na kailangang pagdaanan niya ay katumbas ng galit ng Diyos. Dahil dadalhin niya ang kasalanan ng buong daigdig. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang total separation na mararanasan niya. Sabi sa 1 Corinthians 5:21 and 2 Corinthians 5:21, He who knows sin becomes sin. Siya mismo, ang Panginoong Jesus, naging kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Paano na yun? So, di ba napakasakit sa kanya? Yung tatay niya galit sa kasalanan at siya yung isinangkalan para tubusin ang kasalanan. So, napakahirap po nung feeling na yun. He paid the debt He never owed. He paid the debt we could not pay. Biro niyo yun ang gagawin niya. Kung baga sa atin, babayaran niya yung utang na hindi kanya. Tayo hindi natin kayang gawin yun. Diba? Babayaran niya yung utang na hindi natin kayang bayaran. Diba? Yung utang nga natin, minsan hindi natin kayang bayaran. Babayaran pa natin yung utang ng iba. Pero, parang ganun yung ginawa ng Panginoong Jesus. So, He took the cup and drank it bottoms up. Nung tinanggap niya yung kopa, kumbaga, ininom niya ito, bottoms up, tinaktak, walang natira. Kumbaga sa nagbayad, kinover niya pati yung interest. Ngayon po, we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi without the resurrection, our faith is futile or walang saysay. Para saan? At nag-praise and worship tayo. Sino ang papupurihan natin? Para saan ang panalangin kung wala namang makikinig? At paano tayo magmimisyon kung wala naman tayong magandang balitang isi-share? Napakalungkot po. Baka hanggang ngayon, bawat isa sa atin may dalang hayop para tuwing linggo kakatayin natin dyan sa unahan. Kasi wala pang ang tawag dito, wala pa yung ultimate sacrifice, di ba? Pero dumating na yung ultimate sacrifice. 2,000 more years ago, nangyari na yun. Kaya napakaswerte natin. Biro, no? We are enjoying the luxury of good worship hall, air-conditioned room. Dati, wala ito lahat. Pero makikita natin ngayon, kasi nga, we are living in grace. So ito yung grasya ng Diyos. Hindi natin to deserve eh. Diba? Dapat lang sambahin natin si Lord. Pero binibigyan pa niya tayo ng very comfortable place to worship Him. Diba? Kaya lagi tayo nasa ilalim ng biyaya. Pero praise God, sabi nga natin, pinagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. For the wages of sin is death. We deserve death. Tayo yung kailangang mamatay. Sa message niya ni Pastor Rani last week, yung great substitution, the great exchange na nangyari nung mga panahon yun. Dapat tayo yung nandun. Pero praise God. Sabi dun sa kanta, thank God it's them instead of me. Pero hindi dapat ganun yung attitude. Praise God. Kasi mahal tayo ng Diyos. Sabi nga natin kanina, dun sa kantahan natin kanina, mahal tayo ng Diyos eh. Diba? Kumbaga, salamat dun sa dugo dyan tumigis para sa ating lahat. Sabi nga dun sa John 3:16, For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. For God so loved the world, tayo po yun. So He gave His only Son. Paano niya pinadala? God sent Him in the flesh. Kasi kailangan may dumanak na dugo. Kailangan may mabubong laman. So, kung hindi gagawin ng Diyos na ipadala ang kanyang anak na may laman ng dugo, hindi po mangyayari yung great exchange, yung great substitution. Kasi wala namang ipapalit, kundi hayop. So, hindi po pwede. So, glory to God. So, at ang sino mang maniwala sa kanya, sabi, will not perish but have eternal life. Alam niyo po ba yung eternal life? Ito yung greatest possession ng bawat isa sa atin. Ito yung abundance ng bawat isa sa atin. Sabi nga, di ba, dahil sa paghihirap ng Panginoong Jesus, tayo guminhawa. Kung di man materially,
pero yung ating tinatanaw na pag-asa sa buhay ay laging buhay. So, Christ died for us, covering all our sins, present, past, present, and future through His death. Only once on the cross. Isang beses lang po nangyari yun. Sa Romans 6:9, Christ raised from the dead, and He cannot die again. Death took Him, but He was raised for us to enjoy freedom. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para sa Panginoon po. Hallelujah. Hallelujah. So, tingnan nga po natin. Actually, 4 na bagay po sana ito. Freedom from sin, freedom from sickness, freedom from poverty, and freedom from the fear of death or death itself. Pero because we have very limited time, 2 lang po ang ating itatalakay. So, ito po yung freedom from sin and freedom from sickness. So, sin is around us every day. Nandyan lang po ang kasalanan. And we are sinning by choice. Hindi po aksidente na tayo'y nagkakasala. Ay, hindi ko sinasadya. Ganyan. Hindi po by choice. Gusto po natin magkasala. So, kasi pinipili natin. So, alam niyo po, may kwento ulit ako. Ayan. Ang pamagat ng kwento ay, ang batang may dalang tuwalya. Just in case. Okay? So, isang araw, yung bata, excited siya. Paalam siya sa nanay niya. Sabi niya, Nay, maliligo po kami sa ilog ng mga kaibigan ko. Sabi ng nanay niya, hindi pwede. Kasi biglang tumataas ang ilog. Huwag kang maliligo. Baka mapahamak ka. Hindi po ako maliligo, Nay. Maglalaro lang kami. Sabi, o sige, tandaan mo. Hindi ka maliligo. Kasi delikado, mapapahamak ka. Opo, nanay. Kinuha niya yung bag niya. Punta na sila sa ilog. Pagdating sa ilog, yung mga kasama niya, takbo na agad doon sa ilog. Nagtatampisaw na silang lahat. So, sabi ng mga kaibigan niya, oh, ikaw, halika na. Tara, maligo na tayo. Naisip niya yung sinabi ng nanay niya, huwag kang maliligo. Kasi delikado. Biglang tataas ang tubig. Okay. So, napatras siyang ngayon. Kitang-kita niya, nag-i-enjoy na yung mga kalaro niya. Diba? Naririnig pa niya yung lagaslas ng tubig. So, maya-maya, bigla siyang pumakbang, papalapit. So, ganyan niya yung tubig. Yan, sarap, diba? Ganyan. Oo nga, maganda. Ginawa niya, umatras siya ulit kasi sabi ng nanay ko, huwag daw ako maliligo sa ilog, mapapahamak ako. Pero, pumunta siya doon sa bag niya. Kinuha niya yung tuwalya. May dala po siyang tuwalya. So, ano pong nakikita natin sa kwentong ito? Ang tukso hindi kasalanan. Pero yung pumatol tayo sa tukso, or when we yield dun sa tukso, yun na yung po yung nagiging umpisa ng kasalanan at tuluyang nagiging kasalanan. Si Jesus po tinukso rin maraming beses, paulit-ulit, nung sa kanyang pag-iisa. Pero hindi siya bumigay, kaya hindi po siya nagkasala. Isang araw po haharap tayo sa Panginoon, sa kanyang kabanalan. Gaano tayo katapang nasasagot pag itinanong niya, anong pagsubok o kasalanan ang hindi mo kinaya nung nabubuhay ka pa sa lupa? Masasabi po ba natin, Panginoon, ito nakalista, ito yung hindi ko pinagtagumpayan, ito yung napakahirap sa akin. Sasabihin siguro ni Lord, mahihigit pa ba sa ginawa kong hirap para sa iyo? Para hindi mo sana napagdaanan ng paghihirap na yan. So, sabi sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized you except what is common to man. He will not you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. See? God is faithful. Alam niya kung hanggang saan lang ang kakayanin natin. So,
So kaya makita natin, bakit sila napagdaanan yun? Bakit sila ganito? Bakit iba-iba? Kasi nga alam ni Lord kung ano lang yung kakayanin natin. Di ba napakabait ni God? Kung baga pati yung weaknesses natin, kinoconsider niya. Kaya lang ang problema, hindi natin kinoconsider yung way out. Hindi natin hinahanap yung way out. Hindi natin nakikita yung solusyon na ibinibigay na Panginoon. Alam nyo, sinungaling si Satanas. Lagi niyang pinaaalala, mahina ka, hindi mo kaya yan. Tao ka lang, di ba? O, tingnan mo nga yung iba. Ganon din naman ang ginagawa na, mas marami pa nga sila. Ikaw, nag-iisa ka lang. Ganon po si Satan. But again, the battle has already won. At ang natalo ay si Satanas. Hindi po tayo. So, huwag tayong basta-basta mag-yield sa mga tukso ng kaaway. Dahil ang tukso po ay papunta para tayo magkasala. Parang yung bata. Diba sinabi nung nanay niya, huwag kang maliligo? Opo. Huwag kang pupunta sa ilog? Opo. Pero anong nangyari? Dahil sa kanyang mga nakita, sa kanyang naramdaman, at dahil sa kanyang mga paa na papunta doon, bumigay siya. Sabihin natin sa mata, tenga, bibig, paa at kamay. Sabihin natin sa kanya, huwag kang tumingin dyan. Kasi baka maakit ka, mapahamak ka. Sabihin natin sa ating kamay, huwag mong hawakan yan. Dahil baka mag-enjoy ka, hindi mo nabitawan yan. Sabihin natin sa mga paa natin, huwag kang pupunta dyan. Dahil pag nagpunta ka dyan, baka hindi ka na makaalis. Diba po? Kita nyo na, sabi sa Bible, kapag ka ang mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo yung mata mo. Pero hindi po yung literal. Kasi kung nagkataon, bulag na tayong lahat. Pupunta tayo, bakit bulag ka, Ate Mabel? Kasi nagkasala yung mata ko, dinukot ko talaga. Sabi kasi sa Bible, dukutin ko yung mata ko. So ang ibig lang po sabihin nun, kung tayo'y nakatingin sa isang bagay na alam nating mali, alam nating ikasasamad, ikapapahamak natin, alisin natin yung paningin natin doon. Kung baga nakatingin, alisin mo. Alisin yung mata doon sa dahilan ng pagkakasala. Okay? Yung kamay, huwag mo nang hawakan. Diba? Putulin daw yung kamay. Pag putol yung kamay, hindi ka makakahawak. So, pero huwag mong gawin literal, huwag mo na lang hawakan. Pag putol kasi yung kamay ko, hindi ko kayang hawakan. O, di ko na lang hawakan para hindi maputol yung kamay ko. So, yan po yung ibig sabihin nun. Kasi baka mamaya, sabi kasi ni Lord, putulin ng kamay, dukutin ng mata. Nako. Pagagalitan tayo ni nanay, nasa ng kamay ang mata mo? Ay, nako, hindi ka nagbabasa. Ayan, thank you Lord, hallelujah. So, hallelujah, glory to God. So, wisdom, may binibigay mo sa iyong makaanak para kami makaunawa ng iyong salita. Hallelujah. So, sabihin natin sa sarili natin, I died to sin through Christ's death. I will not allow sin to reign in my life anymore. Okay. Yes, we still sin. We all still are playing with sin. Paminsan-minsan, nakikipaglaro pa rin natin itanggi yan. Totoo po yan. Kasi wala namang magsasabi dito upright. Wala na akong kasalanan, wala nung na-born again ako. Ganon. Ako isa ng bagong nilalang. Diba? Eh yun yung palang sinasabi mo yun, nagiging mapagpaimbabaw ka na. Nagkakasala ka na. Diba po? O, kaya, kumbaga, sabi nga, natitila-tilamsikan pa rin tayo ng kasalanan. Pero praise God, hindi na natin kayang magtampisaw sa kasalanan. Kasi alam na natin masama di ba? So, thank you Lord, by His grace. Alam niya kasi kahinaan natin, patuloy pa rin. Kasi nasa fallen world pa rin tayo. Di ba sabi nga, pagdating ni Christ, He is the perfecter of our faith. Kung ano man yung kulang natin, siya yung magpupuno. Pero sabi nga, gawin natin yung part natin. Although wala naman tayong aambag sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kumbaga yung gratitude natin, yung pag-acknowledge na natin sa pagginawa niya para sa atin, kasi yun yung magiging
form of gratitude natin sa Panginoon. So, pangalawa po, so tapos na tayo sa freedom from sin. So, alam na natin, para pala huwag tayo magkasala, ingatan ko anong titignan. At huwag nating gayahin yung batang may dalang tuwalya. Yung just in case, di ba? Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Sabi, huwag maligo. Opo, hindi ako maliligo, nanay. Pero yung pala sa bag niya may dala siyang tuwalya. Di ba po? Huwag po natin gagawin. Huwag po tayo magdala ng tuwalya. Hallelujah. Number 2 po, sa ating tatalakay sa umagang ito, ay ang kalayaan mula sa karamdaman. Freedom from sickness. Sa 1 Peter 2:24, sabi, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we may die to sin. So, we may die to sin. Namatay na po ba tayo sa kasalanan? Opo, kasamang namatay ng Panginoong Jesus. Although we fall short pa rin, namimiss pa rin natin mark. Marami tayong namimiss na mark. But then again, God is so gracious. Diba? So, huwag natin intindihan, huwag natin kalilimutan yung grace undeserved, hindi na rarapat para sa atin. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, sabi niya, mahal kita, it doesn't matter. Pero dapat, sabi nga, may isang kwento pa pala ako kwento. Narinig ko lang po ito kanina, kagabi. Sabi, mahal ba ako ng Diyos? Sabi nung kausap niya, oo naman, mahal ka ng Diyos. Okay. At least mahal ako ng Diyos. Sabi nung kausap niya, oo nga, mahal ka ng Diyos. Parang anak, parang magulang. Pag mahal na mahal niya yung kanyang anak, pero pag nagkasala ka, gumawa ka ng illegal, naging kriminal ka, ipakukulong ka pa rin niya. Kulong ka pa rin. Kahit mahal ka ng Panginoon, kahit mahal, gano'n din ang Lord. Kahit mahal na mahal niya tayo, pagka nagkasala tayo, we deserve punishment. Diba? Parang tayo, mahal tayo ni Lord eh. Pero pag hindi natin siya kilala, pag hindi natin siya kinilala, pag hindi natin siya tinanggap, pag hindi tayo nakinig, pupunta pa rin tayo sa impyerno. Pero mahal tayo ng Diyos. Diba? Kaya nga sabi, kaya nga nag-mission tayo. We are spreading the good news para malaman din ng mga mahal natin sa buhay. Okay, moving on. At sabi dun sa last part ng verse, by His wounds, you have been healed spiritually and physically. So, spiritual healing came when our spirit reunited with God. The time we had access to take the position as God's children. So, spiritually, nagkaroon tayo ng pagbabago. Actually, mahabang discussion to, pero daanan lang po natin sandali. Dito po tayo sa freedom from sickness. So, on the cross, not just our sin, but also our physical sickness, in and out. Bakit po in and out? Di ba po nakita natin kasi dito sa mga litrato, makikita natin yung katawan ni Jesus Christ, kita pa yung abs. Diba? Yung mga muscle niya, define pa. Ganyan. May lang siyang kapiraso dito, tapos may tinig yung ulo niya. Pero dinescribe po sa Book of Isaiah, hindi na siya ma-identify kung tao ba siya o hayop. Kinatay po ang itsura niya. So, doon sa itsura niya ngayon, di ba nung huling bahagi, huminga pa siya ay magsasabat na. So, ang ginawa ng sundalo, tinusok siya ng sibat. Ayan. So, for sure, ang tinamaan nun, vital organ. Kasi, ulang-upak na yung katawan niya eh. So, what is the purpose of that bleeding ng internal organs niya? Ibig sabihin nyo, tumulong dugo, pumunta din sa mga katabing internal organs. Aside pa doon sa tumutulong dugo, galing doon sa mga sugat niya. So, tanong po, bakit may symptoms? So, ibig sabihin, hindi lang pala physical yung pinagaling ng Panginoon. Pati yung hanggang internal organs natin. So, ang tanong, kung pinagaling na tayo ng Lord, bakit may symptoms? Diba? Masakit eh. Dumudugo, namamaga. Kasi, yun yung nakikita natin. Yun yung nararamdaman natin. Totoo nga, namamaga eh. Dumudugo. Sakit. Diba po? Pero sabi, we are living by faith, not by sight.
Kumbaga, kung maghahanap tayo ng ebidensya para tayo maniwala, hindi na yung faith. Diba? Sabi nga, alam niyo po ba yung faith? Ibig sabihin nun, forsaking all. F-A, forsaking all. I trust Him. Kumbaga, magtitiwala tayo. So, huwag niyo makalimutan, anong ibig sabihin ng faith? Forsaking all, I trust Him. Diba? Yun po yung faith. Kasi pag yung faith po ay may sinasandalan pang suporta, hindi po yung faith. Pag sinabing faith, faith po yun. Hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan, faith lang. Yun po. Lord, alam ko sa mga sugat mo, ako'y iyon na pinagaling. So, sa 2 Corinthians 5:7, sabi nga, we live by faith, not by sight. Easier said than done. Napakadali pong sabihin, pero napakahirap gawin. Diba kahit mga Kristiyano na tayo, minsan ganun pa rin yung iniisip natin eh. Pero tandaan natin, we are the temple of the Holy Spirit. So healing and the healer ay nasaan? Nasa atin. Kasi we are the temple of the Holy Spirit, diba? Eh sino ba yung healer? Si Lord. Ano ba yung pinababa ni Lord nung umakyat siya? Yung Holy Spirit. Therefore, the healing is within us. Kaya pag nagpe-pray tayo, in Jesus' name, pagalingin niyo po ako. Pagalingin mo po ang aking kapatid. In Jesus' name. Because Jesus is the name that is honored sa heaven. Walang ibang pangalan. So bilang tayong iniligtas niya, we are praying in behalf do sa ginawa ni Jesus Christ. Sabi niya, it is finished. Magaling ka na. Hallelujah. Pero tanong ulit, bakit namatay? Pinag-pray naman namin. For sure. Sabi, di ba? Ulit, God makes things beautiful in its time. Time na niya yun. Di ba? Again, remember, make things beautiful in its time. May gaganda pa ba? Nung isang umaga sasabihin ni Lord, it's time. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. So, for sure, if that person is na born again or tumanggap siya sa Panginoong Jesus at naniwala siya sa finished work ni Christ, kaya nga walang laman niya nung evidence. Yes. At naniwala siya sa tinapos na gawan para, sabi ni Lord, it is finished. Magaling ka na, finish. Kasi pag sa langit siya, pumunta na siya sa langit, namatay, pumunta sa langit. Pero, surely, sabi di ba, sa langit, there is fullness of joy. In heaven, there is wellness. So, gumaling na ba yung pinag-pray natin, pero namatay? Gumaling na po. Bakit? Dahil nasa heaven siya. There is fullness of joy. There is wellness. Kaya wag po natin itatanong, bakit namatay? Pinag-pray naman namin. Sinagot tayo ni Lord. Magaling na po siya. Tayo yung nag-aalala. Kasi, may iniwan siya utang. Hallelujah. Joke lang po yun. Hallelujah. So, sickness is never good. Hindi po mabuti yan. Sickness is not God's will. Kaya nga namatay ang Panginoong Jesus ang liwa-liwanag, by His wound, you have been healed. Past tense po with AD sa dulo. Hindi naman sinabing by His wounds, you will be healed. Gagaling ka. Pero sabi niya, you will be healed. Past tense, ibig sabihin, magaling ka na. Pero sabi, kasi may maintenance ako Umiinom ako ng metformin. Kasi diabetic ako. Okay lang po yun. Di ba under grace? Kung walang grace, hindi mauuso yung mga gamot na yan. Hindi natin ma-endure. Hindi na tayo makakapag-fellowship. Bakit? Asan na si Maria? Ay, wala lang kasi na high blood. Asan na si kasi tumaas ang sugar. Pero niya, mauubos tayo agad-agad. Diba? Pero naka-maintenance tayong lahat dito. So, buhay pa tayong lahat. Hallelujah! Nagkikita-kita tayo. Kaya sabi nila, yung iba hindi uminom ng gamot.
By faith, gagaling ako. Eh sabi ni Lord, binigyan ko, ang dami ko ang binigyan ng doktor ng talino eh. Ayaw mong maniwala sa kanila. Oh, di ba? Huwag po tayo masyadong magaling. Di ba? Kasi lahat ng bagay ng ito galing sa Lord yan. Di ba? Huwag po natin ipaangkin yan sa dyablo. Kasi pag ipinaangkin natin sa dyablo yan, magiging dependent na tayo dun sa gamot. Na pag hindi tumalab, sisisihin natin yung pharmaceutica. Pero pag yung gamot iniinom natin, ipag-pray natin, Lord, salamat po sa gamot na ito. Gamitin mo po ito para sa aking kagalingan. So, sa huli, pag tayo gumaling, sino pasasalamatan natin? Yung metformin, yung losartan? Hindi, ang pinasasalamatan natin si Lord. Kasi naniniwala tayo na gagamitin niya to His power ang mga gamot na ito. Hindi po yung gamot ang sinasamba natin, kundi yung nagbigay ng wisdom para gawin niyang gamot. Yes, hallelujah. By His wounds, we have been healed. Ibig sabihin, done and made whole. Magaling na po tayong lahat by faith. Huwag mo na po natin tingnan kung namamaga or sumasakit. Ganon talaga, tumatanda na po tayo. Talagang may sasakit. Talagang may kikirot. Oh. So, thank you, Lord. Tumanda kami. Kasi hindi kami namatay nung bata pa kami. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi nga, let us make it a preventive habit. Declaration of faith. In Jesus' name, I am healed. Hallelujah. Thank you, Lord. Pero, syempre, alagaan natin yung ating sarili to keep away from sickness. Diba? Kung baga, sabi nga ni Lord, poprotektahan ko kayo laban sa kagat ng ahas. Pero, wag naman po tayong magpakagat ng pusa sa ahas. Kasi, hindi natin pwedeng i-challenge si Lord. Lord, papakagat ako sa ahas. Sabi mo, hindi mo ako, lumapit ka sa ahas. So, alagaan po natin yung sarili natin. Kasi tayo po ay nilalang ng Diyos na may talino, may common sense. So, kasama po yun sa kinamatayan ng Panginoong Jesus na tayo ay maging open-minded. Diba? Kasama po lahat yan. Kaya sabi niya finish, walang itinara. So, sabi nga kahit sa pagkain man, o sa pag-inom, napakasimpleng bagay niyan. Gawin daw po natin para sa ikalulugod ng Panginoon. Meaning, kung sa simpleng pagkain at sa simpleng pag-inom, kaya nating bigyan ng kaluguran ng Panginoon. Gawin din natin ito. Sabi nga yung pinagkatiwalaan ng kaunti ay pagkakatiwalaan ng mas malaki. So, wag naman po yung sa pagkain at pag-inom lang natin pupurihin si God. Di ba po? Purihin natin siya sa mas malalaki pang bagay na pwede niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Po? Okay. So, sa ating pong conclusion na po tayo. Yay, maaga ka. Thank you, Lord. Pwede pa lang nadagdag na dito yung freedom from poverty and freedom from death, di ba? Pero, gawa na next time. Because we have only limited time. Oy, maaga. Sige. Oh, maaga na. Hindi tayo pipila ng mahaba. Okay. Thank you, Lord. So, sa ating conclusion, freedom from sin. Sabi, there is a way out provided by the Lord. That is grace. Kasi alam niyo yung kahinaan natin, hanapin po natin yung way out. Alam niyo po yung way out, hindi naman napakahirap hanapin nun eh. Sabi sa Bible, resist the devil and it will flee from you. Iwasan, tanggihan mo lang. Sabi mo, no, sorry. Tapos. Pero kung, wait. Patingin niya. Lakita ko ng concept. No. Sabi nga, resist the devil and it will flee from you. Tanggihan lang. Yun po yung way out. Di ba? Hindi yung, kaya yung way out. Kasi nandito ako sa loob, Lord. Alisin mo po ako sa tuksong ito. Ando ka na sa loob. Alisin mo po ako sa gawain ito. Hawak-hawak mo na. Diba? So, bago mo pahawakan, no. Bago ka pa humakbang, Mas manalangin, Lord, palakasin mo po ako. Diba? Kahit man lang itong
maliit na pagtitiis na ito ay maging kaluguran para sa iyong pangalan. Andyan si Lord lagi. Hindi nga tayo pababayaan. Amen. So again, freedom from sickness. By His wounds, you have been healed. And that is also grace. Diba? Pwede naman pabayaan na lang tayo. Naku, pasaway ka naman. Sige, pagkasakit ka. O sige, 6 feet ka na agad bukas. Pero hindi po. Mahal tayo ni Lord eh. So, pinaparanas siguro. Tsaka pag nagkakasakit tayo, alam niyo ba? Pinaparealize sa atin ni Lord kung paano maging napakasarap ng pakiramdam nung wala kang sakit. Diba po? Kasi hindi naman natin hahangaring gumaling kung hindi maganda yung kalagayan natin nung magaling tayo. Diba? At pag tayo naman ay magaling, walang sakit, hindi naman naharangin, Lord, sana magkasakit ako, gusto ko humiga. Hindi naman tayo ganun. Di ba po? Pero, yung lakas ng pakiramdam, yung ginhawa ng pakiramdam, pag may sakit tayo, naaalala na ako, I promise, hindi na ako inom ng kape. I promise, Lord, hindi na, paggalingin mo lang ako, hindi na ako iinom ng, hindi na ako kakain ng matatamis. Dami natin pangako kay Lord. Tapos pag pinagaling na naman tayo, ayun na naman tayo. Sabi ni Lord, andyan ka na naman. Ayan. So, glory to God. So, Christ died, our debt is paid in full. Bayad na po. So, huwag na po tayong gumawa ng panibagong utang. Kasi hindi na po uling papatayin. Hindi na siya uling mamamatay. Sabi nga, He died only once on the cross. Once and for all. God cannot die. Hindi siya pwedeng mamatay. Kaya nga, pinababa siya in flesh and blood. Pero hindi na po uli mangyayari yun. Kasi nga, ang sabi niya, it is finished. Tatay, tapos na po. Kaya nga nakakat siya sa langit eh. Di ba po? Pero bumaba yung Holy Spirit. Alam niyo po ba, yung Holy Spirit, bakit kaya sinabi, ba't umakyat pa siya? Kasi gusto na, sabi ng mga disciple, Lord, gusto ka namin makasama pa sa muli mong pagkabuhay, ganyan-ganyan. Pero sabi ni Lord, hindi, kasi pag hindi ako umakyat, hindi bababa yung taga-comfort nyo, yung magiging bagong instructor ninyo. So, na-imagine natin, yung bumabang Holy Spirit, siya rin yun. Kasi gusto niyang makasama tayo habang buhay. Hindi niya po tayo iniwan. So, di ba po? Hallelujah. Christ died, our debt is paid in full. Christ risen. He is able and mighty to save. Death is dead. Ang kamatayan po ay patay na dahil pinagtagumpayan ito ng ating Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri. Panghuli po. Infallible truth of Christ's resurrection. Sa Acts chapter 1 verse 3. After His sufferings, He showed Himself alive to this man and gave many convincing proofs that He is alive. He appears for over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Ang Diyos po ay buhay, ang Panginoong Jesus ay buhay. Minsan lang siyang mamatay at hindi na siya muling mamamatay. Dahil sa krus, tinapos niya na po. Tayo ay pinalaya na, tayo ay pinatawad, dahil tayo ay mahal ng ating Panginoon. So, glory to God, lahat po ng papuri para sa ating Panginoon. Praise God! Jesus is alive araw-araw sa buhay natin. Okay. Ngayon po kakanta po tayo ulit. Alam niyo po ba tuwa ako? Kasi yung hinanda kong kanta ay nagparallel dun sa ating praise and worship. Yung thank you for the blood applied. Pwede pong tawagin natin yung praise and worship. Sabay-sabay po natin. Namnamin po natin yung kanta. Di ba po? Para po ma-feel natin yung ating celebration sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay sama-samang umawit.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, sa natapos na namang gawain. Panginoon, hinihiling po namin na ang aming mensahe sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy mo yung gaybayan sa aming mga puso at buhay, Panginoon. Alalahanin namin, Panginoon, ang iyong ginawang sakripisyo para sa bawat isa sa amin. Panginoon, alam namin na we are not worthy sa mga ginawa mo. Pero Lord, pinatawad mo kami, tinanggap mo kami, at ginawa mo kaming iyong mga anak upang maging katabi mo sa pagmamana ng kaharian ng Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa mensahe mo at salamat, Panginoon, sa ginamit mong lingkod. At nawa, Panginoon, manatili sa aming puso na ikaw ay buhay, magpakailan-kailan pa man, at sa takdang panahon, Panginoon, makikita ka namin ng mukha. Para, Lord, mapatunayan namin, Panginoon, sa lahat, na totoo yung mga nabasa namin, totoo yung mga pinaniwalaan namin, totoo at buhay ang Diyos na sinasamba namin. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lord Christ. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.